channel. So, baka bago ka lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and like my video. And share also. Thank you. So, ayan guys, for today's video, meron tayong real talk question and answer portion with Miss Aiza Nispero. So, ready ka ba? Kilalanin natin siya guys, kasi pauwi na ako. Kailangan yung malaman ang mga kinemi-kinemi sa kanyang buhay. O, ganyan ka pa nakaupo. Umayos ka nga, auntie. O, ayan. Magpa-chill-chill siya kasi tatanungin ko siya, kakain-kain na siya ng burger. Thank you sa sponsor ng aming burger, Yum Burger. McDonald's. So, ayan, Miss Aiza Nispero, are you ready? Yeah. Don't make it so tough. Wow, tough. Oh, what is tough? English. Sige. Question number 1. Kamusta naman ang pag-uwi mo sa Pinas? Well. It's worth it. Ayan, joke lang. Ayan, okay naman po yung pag-uwi ko ng Pinas. Actually, yung process lang siya, naging hassle lang siya. Medyo. Kasi, after years, ngayon lang ulit ako uwi last. Tapos, iba na yung mga processing ng papers. Iba-iba na siya. So, naging hassle siya sa akin. Pero after that, ayan, worth it na yung pag-uwi. Though it's short, but it's worth it. Ayan, so, yun. The most important there is worth it. The silver lining. Worth it. Yan, highlight. Worth it. Yeah, naka-highlight. So, yun. Question number 2. Ano yung feeling na makikita mo yung family mo, especially yung mga kids mo? After how many years, ganyan. Yeah. Hindi ka nakauwi. Yeah, so, likewise, ayan, 3 years lang naman. 3 years and a half na hindi ako nakauwi kasi na-close siya ng pandemic. Otherwise, umuwi talaga ako every yearly. Then, yun, syempre, ang tagal kong hindi nakauwi, maliliit pa sila. Then, yun ang excitement ko kasi lagi nilang sinasabi na, ang lalaki na ng mga anak mo, baka mas matangkad na sila sa'yo. So, parang, yun. And then, syempre, iba't iba yung mga emotions namin during pandemic time. Parang, naglaylo yung bonding namin ng mga kids, yung tawag dito, yung closeness. Kasi, iba ni pandemic eh. Iba yung nagawa ni pandemic. Marami talagang nabago si pandemic. Oo, sobrang daming nabago. So, may kinakabahan ako that time. As in, tapos, hindi ko alam kung ano yung reaction ko kung pag nakita ko sila. Pero, yung iniisip ko baka hindi nila ako kilala, tapos hindi nila ako papansinin, yung parang ganun. Pero, yung expectation ko na ganun, opposite. Ayan. So, parang I think, hindi naman kasi as far as I know her, hindi naman mangyayari yun na ignore ka ng mga anak mo or magiging iba kasi siya responsible mother. Yeah, I agree that sa aking self. Ayan, mag-aangat ako. If you are a good mother, kahit gaano katagal ka hindi nagkita ng mga anak mo, kasi malalaki na dalaga, binata na yung mga anak niya. If you're a good mother, hindi sila magbabago sa'yo. Yeah. So, tsaka mas lalo pag naging deeper yung closeness namin. Na-shock din ako kasi naiyak ako kasi yung yayakapin ka na lang, tapos hahalikan ka, yung gaganan ba, tapos katabi ko pa talaga silang matulog, and then yun, hindi ko talaga in-expect yun. Tapos sila pa yung mag-aaya sa'yo na yung mag-iyak. So yun guys, so okay na yun. Mag-midnight snack tayo, gagawin sila. Inom mo na siya, hindi niya kinakaya yung mga question. Gusto ka dito. Yun, kasi alam ko naman na isa siyang mabuting ina. Hindi madali, pero naging isa siyang mabuting ina bilang isang OFW sa kanyang mga anak. Gagawin ang lahat, kahit wala na siyang pera. Gipit na, gagawin ang lahat. Inuuna talaga niya yung mga anak niya. Oo. Alam ko yan. Hindi niyo po alam, mukha lang po kami mayaman, pero kasi lipstick lang naman yung nagdadala sa akin. Madami po talaga kaming problema dito as an OFW. Yeah. Pero believe ako dito. She is a good mother, I can say. Let's move on kasi umiiyak na siya, nasisira na yung kanyang mga kineme. Okay, let's go guys. Question number 4.
medyo nakahinga na siya ngayon. So, let's move on. Baka humaba yung hair ko. Okay, number 4. At bakit nagpa-short hair ka ngayon? Anong naisip mo? What is the reason? Sabi nila daw, pag nagpa-short hair ka, bigo ka, or ganyan. Oh, What brings you to cut your hair? actually, it's been a year na I'm planning talagang mag-short hair. Pero bagay Tsaka, naman sa kanya, guys. hindi dahil sa, ang tawag dito? For a change. For a change, not because you want to change your life, charot. Ayan, hindi. Gusto ko lang talagang magkaroon ng bagong image. Kasi nasanay sila sa long hair. Tapos, pag nagpapa-short hair ako, long hair pa rin siya. Ayan. So, tapos lagi kasi nag-hairful. Dito pero, sa abroad. ano na siya, makapal na siya tingnan. Madaming hairful kasi madami kaming Mas stress. maganda sa kanya yung short hair. So, yun. Nagpa-short hair na lang ako para Look young. Para may glow Hindi bigo up. yun na. You look younger. Nakakayang sa personal yan. para hindi ka mukhang lola. So, yan. Hindi siya bigo, Hindi yan ang reason. Hindi ako bigo, guys, She wants to show her glow up. Charot. I-try ko din yung new things. Yes. Kumbaga, kung iba yung nag-explore, ikaw try new things for yourself. Di ba? Ganon. Hindi lang tayo puro padala-padala. Kailangan din magpagupit ng buhok na not because bigo lang. True. Hindi yun dahilan ng bigo para magpa-short hair. Okay. Question number 5. Are you ready? Yeah. Ready na siya. Let's go. Question number 5. Kung isa-summarize mo yung short vacay mo, worth it ba or what? 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 Is it worth it or you need a long vacation to be worth it? Okay. Actually, everyone needs long vacation, especially pag OFW ka, pag nagtatrabaho ka ng abroad. Hindi lang namin katulad ng mga domestic helpers. And yung mga nag-work din na Philippines against away from their family din naman, kailangan din naman ng long vacation to spend time with their family actually. So ako, yung short vacation ko, short but worth it. Ayan, hindi po kami nakapag-bonding through going to restaurant, going malling, shopping. Hindi po ako mayaman para i-treat ko yung mga anak kong ganun. Charot. Ayan, joke lang. Hindi po, It's not necessary naman Hindi. para masabi mo na mahal mo yung mga anak mo. Maipapakita mo sa kanila na mahal kita, ganyan, dadahin kita sa mall, ganyan. Hindi naman necessary yun. Kasi may mas mga importanteng bagay talaga. Ever since pag umuwi talaga ako ng Pinas, hindi naman talaga kami nagmumawling. Hindi po kami gano'n. True, andun lang po talaga kami sa bahay actually. Doon lang kami nag-spend ng time. Lumalabas din kami pero yun, namamalingke, gano'n lang. Actually, mas makapag-spend ka ng time kung nasa bahay lang kayo. Tapos, yun nga, tsamba rin kasi tag-ulan nang umuwi ako. Tapos, yung purpose ko nga nang umuwi ako, graduation day. Silang dalawa, never ako nakatin ng graduation day. So, first time ko umattend ng graduation. Di ba? Mahal na mahal niya yung mga anak niya, kaya nagpabook talaga siya ng ticket para lang sa para lang makapag-attend ng graduation ng anak. Sinolder ko pa talaga yan kahit wala talaga akong allowance, anything, H7S. Buti na lang may mga nag-sponsors ng mga chocolates. Ayan, shout out sa mga nag-sponsor, Cons Chat. You're most welcome. Channel. Ayan, si Sky, si Ate Chel, and the rest, yung mga friends, circle of friends na sila. And then, yung mga nagpautang ng allowance, ayan, shout out po sa inyo dyan. Ayan, nakasurvive po kasi unplanned kasi yung uwi niya. Gusto niya totoo. talagang umuwi for the graduation of her daughter. Ganyan. Yun. So, priceless yun. Kaya hindi mo kailangan pumunta ng mall. Hindi mo kailangan ipag-shopping sila. Yun ang pinaka-importante. Tapos doon mo makikita kung talagang, anong tawag dito? Actually, yung mga anak mo, hindi naman nag-ask siguro ng mga material things. Hindi sila materialistic. Kasi alam nila yung hirap. Hindi sila materialistic. Sabi nga nila, umuwi ka hanggat gusto mo, kahit wala kang pera, umuwi ka. Ganun yung sinasabi nila sa akin. Kaya, yun, I'm so proud. Same like me, umuwi ka kahit wala kang pera. Wala naman talaga akong pera. Yun. So, ayun guys.
So yun guys, for today's video, thank you for watching. Thank you. Bye, everyone. Bye. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and her YouTube channel, Miss Aisan Esperos in the house. Yes. Thank you for watching. Bye, Bye. everyone.